Okay, Michi, pag-uusapan natin ang iyong mga musika. Una, yung Choice Cut Volume 1. Paano mo to nabuo? Ano ang naging inspiration mo para ilabas ito sa publiko? Okay, yung choice cuts, mostly yun yung songs na mga nalikha ko during Madhouse Music Days, which is pandemic days yun. So, naisip ko, total, meron na akong means para i-gather sila. Why not make an album na out of those songs? So, nung naisip ko yun, pumili talaga ako nung mga love songs. Mostly love songs ang nandiyan. Pumili talaga ako yung mga, kumbaga, best of the best ko dun sa Madhouse. Para yun ang unahin ko na isa lang. So, yun. Kaya kung makikita mo yung lineup dun sa songs ko, mostly love songs sila. Yeah. Na So, nandun. napapanahon, naaakma ang iyong mga kanta ngayong celebration, no, ng Valentine's Day, mga ka-Pilipino. Okay, ni Choi, sa lahat ng mga kanta doon sa Volume 1, ano ang pinaka-paborito mong kanta? Ayun. Mahirap yan Actually, lahat gusto ko yun Pero dahil nga ang main single dyan, lead single dyan is yung When I Look Into Your Eyes. Yun yung collaboration namin ni Boss Rani Raimundo. So, paborito ko siya kasi yung backstory niya nakakatawa. Ito si Boss Rani. Hi, Boss. Marites na kita. Si Boss Rani, meron niyang, kumbaga meron kaming tinatag na forbidden song list niya. Yung forbidden songs na yun, yung mga ayaw niya, hindi niya type. So, meron siyang song na hindi niya type, na hindi sa gusto ko, pero syempre, memorable sa akin yung song kasi nung kabataan ko, yun yung sikat at saka nakaugnay yun dun sa isa ko pang kaibigan na celebrity din, si Jojo Alehar. Hi, Jojo. Siya yung kumanta nun, which is magkumpare sila, by the way. So, okay lang na imarites ko sila. Anyway, so yon. So, sa isang live namin sa YouTube, nagkaroon ng challenge na sabi nila, "Oy, Ate Choy, gawa ka nga ng song na may Your Eyes sa title." Kasi nga ayaw ni Boss yun, parang pang-asar sa kanya. O sige, sabi yung pinatulan ko naman yung challenge. So, gumawa ako ng storyline na malayo doon sa kinabubisita ni Boss Rani na song. So, ito na nga yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Masaya ako ngayon di ba? So, challenge talaga sa akin na gumawa ako ng song na kailangan sentimental, medyo may hugot. Sabi, ano kayo magiging storyline? Your Eyes yun So, naisip ko yung mga kanta nila, Debbie Gibson. Sabi, hindi pwede maging katulad yan. Ano kaya pwedeng sa Your Eyes? Sige, sabi ko. Yung tipong may hinililihim yung isa, tapos yung isa hindi maintindihan bakit nagbago siya, pero makikita sa mga mata. Diba? Sabi ko, doon ko ipapasok yung Your Eyes. Kaya yung chorus niyan, When I look into your eyes, I see you're in disguise. There's something you've been hiding all this time. I see it in your eyes. Your eyes could never hide the love you feel inside. So sabi ko, ito yung storyline. So may lyrics na ako, Nag-isip ako ng melody. So pinresent ko kay Boss Rani. Sabi ko sa kanya, may melody na yan, boss, pero gusto ko i-tweak mo rin siya para kumbaga maging tunog Rani Raimundo talaga yung song din. So nung binalik niya sa akin, ay nako, ang ganda ng melody. So swak na swak dun sa lyrics. So, kaya, favorite ko yan. Yan ang ginawa kong main single. Okay. Mapagbibigyan mo ba dito sa kwentong Pilipino na kantahin siya ng kahit isang linya lamang doon sa kantang When I Look Into Your Eyes? Okay. Sige. Yan ako lang. Kahit ilang linya lang po. Sorry, medyo malat. There's something strange in you I could not understand.
The silence makes my heart unsure, longing for the moments we used to have. And I want to know, please tell me why. Tell me why. Ayun. Yun yung sa verse. Yung kanina kinanta ko, yun yung chorus part. Which, kinanta din ni Sir Rani Yes, Raimundo. siya rin yung, yung interpreter. Oo. Kumbaga, no, original mong ginawa at kinanta mo at binigyan mo ng authority na kantahin din. Yes. Ni Sir Rani Raimundo. Usually, pag nagko-collab kami ni Boss, siya talaga yung kumakanta kasi ano naman yung boses ko. Gusto ko talaga siya yung kakanta kapag collaboration na. Okay. May mga kanta ka pa na kasama sa Volume 1. Aside sa kantang ito na naging malapit sa'yo dahil nga kay Sir Rani Raimundo, alin pa dito sa mga kantang ito ang maaaring malapit pa rin sa puso? Okay, bukod dyan, actually, dun sa first album ko, lahat naman yan nilikha ko. Except for one song, yung Happy Silly. Yung Happy Silly is originally composed by Boss Rani himself. Ngayon, may magandang kwento rin yan. During Madhouse Days, meron siyang ginawang announcement for Madhouse artists na he's looking for a female partner para kaduet niya din sa Happy Silly. So, gumawa siya ng pagkahaba-habang requirements. Pag binasa mo yung requirements, dahil nga Rani Raimundo is known for being perfectionist. Pag binasa mo yung requirements niya, it's like saying, don't waste my time if you don't have these qualities. So, syempre, kung ikaw artist, parang di ba, aatras ka na eh. Pero kasi, dinemo niya yung song dun sa Madhouse mismo. Dinemo niya, ito yung song, ganito yung tono, ganito. Doon narinig ko, oh my God, sabi ko, gusto ko tong song. Sabi, tsaka medyo mababa. Baka kaya ko. Pero, hindi kaya na ako yung nag-e-expect na makinging kaduet niya. Hindi talaga. Iniisip ko lang, magsasabit ako, tapos, parang remembrance lang na, kunwari, kaduet ko si Boss, gano'n, di ba? So, nagsubmit ako sa kanya. Doon talaga sa email ko, talagang kinlaro ko na hindi ako nag-e-expect na makuha to. Boss, ang gusto ko lang na ma-remembrance. Para, ilagay mo lang yung voice ko. Kunwari, may duet tayo. Ganun lang. Hapon yon, sinend ko sa kanya. Kinagabihan, meron siyang message sa akin. So, pag open ko ng message, walang written message. Poster lang. Yung poster mukha namin dalawa. Okay. So, ibig sabihin, ako yung pumasa dun sa kaduet na Happy. Kinagabihan, pinatugtog na niya yung duet namin. Kaya special talaga sa akin yung song niya. Kaya nag-ask ako ng permission kay Boss na, Boss, okay lang ba i-include ko? Alam ko hindi ko original ko, pero dahil syempre, first duet natin at saka baka mamaya, yan na lang talaga yung duet namin. Si Boss, napaka-generous naman. Okay, sabi niya. Okay. So, maraming salamat kay Sir Rani Raimundo. No? Hello, Boss. Yes. Dahil nabigyan ka ng pagkakataon na isa sa mga obra niya ay mabigyan mo ng buhay mula sa iyong ginintuang boses. Diba? Kumusta ang takbo o ang pagtanggap ng publiko sa mga kanta mo sa Volume 1? Base dun sa mga feedback naman sa akin, natutuwa naman sila. Kasi most of my friends naman syempre kaedad ko, di ba? So nakaka-relate sila. Actually, sila pa yung nagsasabi na, uy, Joy, obvious na obvious yung era. Kung saan nanggaling, yung 90s, 80s. Talaga nagre-reflect daw doon. So, based naman doon sa mga feedback na na-gather ko, positive naman, natutuwa naman sila. Naging positibo ang pagtanggap. Ito ang naging dahilan kung bakit maglalabas ka ulit ng pangalawang album. Yes. Actually, hindi naman naka-base talaga dun sa Volume 1. Kasi ito talaga, yung second album ko, yung Misa Amare, matagal ko na siyang dream talaga.
hindi ko man siya expertise kasi syempre hindi naman talaga ako liturgical composer. Ngayon ko lang talaga inattend. Ang unang-una ko talaga nagawa dyan was yung Our Father. I think 2012 ko siya nagawa, yung Our Father. Then after nun, medyo matagal. Nung pandemic, doon ako nagka-idea na why not make an album para sa misa talaga. Kasi di ba syempre pandemic tayo, nakakulong lang tayo. So naisip ko, ito na yung chance ko to give back to Him. Na siya naman na nagbigay sa akin itong talento na to, di ba? Parang sa isip ko, mawawala ng saysay yung pagiging songwriter ko kung hindi man lang ako makaka-contribute ng songs para sa kanya, di ba? So yun, 2020 sinimulan kong mag-compose ng mga songs para sa misa. So until last year, doon ko siya na-kompleto, na areglo. This is through the use of AI. Okay. Dahil nga hindi ako nakaka-areglo, may nakakanta ko pero hindi naman ako ganun kagaling. So, itong AI na to, which is, I think, marami nang may alam nito. Kumbaga, dahil ako songwriter, before sa Madhouse, kailangan ko nang ka-collaborate eh. Only this time, ang ka-collaborate ko, AI. But the lyrics, the melody, are all mine. So, kailangan ko lang talaga ng pag-aareglo at aawit. Kasi syempre, yung Misa Amare, ang kailangan ko, parang choir. Although meron kaming choir, pero hindi ko pwedeng i-force sa grupo ko na, kailangan upuan natin to ha. Kasi ilang songs yun eh. Kami kasi sa choir, iba-iba rin naman ang pinagkakaabalahan namin. Working kami lahat. So, hindi ko pwede sila ma-force na, aralin niyo to ha. Magmumukhang akin yun eh. Akin lang yun eh. Diba? Para lang sa akin yun. So, since nagkaroon ng ganitong app, which is, sa unang beses, I was very against it. Kasi I tried before, yung unang labas niya. Siya yung nagdi-dictate ng melody, which is, hindi ko gusto kasi nga songwriter ako, diba? I have my own melody. Pero nitong last year, na biglang, nag-upgrade. Sabi ko kasi before, hindi ko gagamitin yan unless kaya niyang areglohin yung sarili kong melody. Which is nagkatotoo. Oo. Nagkatotoo, diba? So sabi ko, meron na palang ganito. So, why not use it, diba? Kasi depende yan sa gumagamit. I know for a fact na maraming against sa AI. So, siguro yung dahilan nila yung katulad sa akin. Pero dahil nga meron ng ganitong upgrade dun sa app, sa gumagamit yan. Pero, dahil nga, nakatulong ang AI, no, sa areglo ng mga kanta ngayon sa Volume 2, itong paparating mong album, hindi ka ba nangangamba pagdating sa legal at karapatan sa mga kantang ito? Hindi naman, kasi meron tayong automatic copyright sa Philippines na ang ano doon is once nalikha mo siya, iyo talaga yun, yung lyrics, yung melody, sa akin yun. Now, yung sa arrangement, yung sa AI, meron din naman silang sinasabi na kapag na-release mo yan, you can still have the copyright nung ginawa mo mismo. As long as nakasubscribe ka sa kanilang pro. Kasi otherwise, yung ibang bawa free lang, ayun, wala kang habol. Wala kang karapatan habol. nila yun. Oo. Kasi sila yung nag-generate. Sila, parang lumalabas, sila yung lumikha noong So, nais kong iparating sa mga Kapilipino, hindi masamang gumamit, especially kapag hindi marunong sa ibang instrumento ng ginagamit kapag buo ng kanta. May mga option. As long po, mga Kapilipino, na sariling likha mo, from lyric hanggang melodiya. Tapos, dapat lisensyado kang
subscribe Mm. doon sa tools na gagamitin mo Yes. So, para maareglo yung kanta yes. na gusto mo. Mm. So, maliwanag. So, kung ikaw yon, nasa iyo pa rin yung karapatan. Mm-mm. At saka, if I may add, kailangan transparent ka rin. So, ito, i-release mo, bawa itong song na to, i-release mo. Kailangan ilagay mo doon na, bawa, melody, lyrics sa'yo, arrangement, lalagay mo AI assisted. Vocals, AI assisted. You need to be transparent lang talaga. Okay. Yung kahit ginawa mo yung option na yon, hindi pa rin dapat nawawala as an artist yung pagiging authentic mo Yes. sa publiko Oo. na ito ay hindi mo solong ginawa, Mm-mm. may tulong siya ng technology Yes. because napapanahon Mm-mm. and dumaan din sa legal na paraan Oo. ba sa'yo. Okay, maraming salamat. Babalikan ko, bakit siya naging Misa Amare?